At yan po yung ating team, pinakatitong nakaraan natin pong youth conference. At sana po ay memorize ng lahat, para minsan ikakantahin natin kahit wala yung screen, ha? Alright, buksan niyo yung Bible sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4. Kaninang umaga po ay tayo pinag-usap about the meaning of living for Jesus. Ano? At ngayon po naman papunta tayo sa ikalawang bahagi ng naging paksa ng kaninang umaga about live for Jesus. At ngayon naman ay live for God. Live for God. Now, 1 Timothy chapter 4 and verse number 10 to number 16. 1 Timothy chapter 4, verse number 10 to number 16. At kung nandiyan po kayo ay huwag ka lang tayo ng balitang pagbasa. I'm hoping na ito po'y natural na lamang sa atin, ha? Amen? At natutuwa ako, sa pagkakinig natin mga kapatiran, maging sa lumban, ay talagang yung mga bago, napapansin nila na dito nga sa Calvary ay madalas ay talagang binabasa ang Bible ng sabayan, binubukla, at bawat sinasabi na nag-preach ay nababasa mo sa Bible talaga, na compare sa ibang mga simbahan na kanila pong nasaksihan ay kaprasong talata na ang nababasa at tapos ay maghapon ng kasalita ng pastor. Lalo sa Bible. Salamat. Iba nga tayo. Kasi Baptist nga tayo. Amen? Okay, hindi basta Baptist na liwat, Bible Baptist. Bible believing Baptist. Now, 1 Timothy chapter 4, verse number 10 to number 16. Verse number 10, for therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon the secrets of the Holy take heed unto thyself, and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Alright, yes, live for God. Yan ang ating mag-usapan. Now, to live for God means giving up ourselves. Ito yung isusuko mo yung iyong sarili, no? At ang iyong desire na lamang is what? No? Okay? Walang iba kundi ang Diyos na mabigyan mo ng kasiyahan sa buhay. Yes, giving up ourselves and desiring God with God's will above all else. Yung bang Lord, hindi na yung gusto ko, kundi kung ano ang gusto mo. Yan yung mamuhay ka na para sa Diyos. Okay, now, ngayon, ang Diyos nagbigay sa atin ng maraming mga maliwanag na mga instruction na nasa Bible. Okay, how we are to live for God. For example, in John 13, 34 to 35, nagbigay siya ng halimbawa, how to live for God. Now, John 13, 34 to 35.
Verse 24, ready? A new commandment I give unto you, that you are, ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Now, sinong iibigin mo ha? But by this shall all men know that ye are my disciples. Kamang kapatiran, kapatid, di ba? If ye have loved one another. Okay, di ba? Ano yung isang instruction? Ito po ilang halimbawa lamang, ha? Okay, natin na pinapakita is what? Okay, to love one is what? To love one another. Maliwanag ba? Ito yung isang maliwanag din instruction, di ba? To live for God is what? To love one another. Upang makilala nila na kayo nga, yung aking mga disipulo. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa. Amen? Pero, ito ba madali para sa iyo? Ito ba nagagawa mo? Ha? Pangalawa, to follow Him at all costs. Okay, binigyan ko rin umaga. Ano sabihin? Denying ourselves. Denying ourselves. Yung bang itatakwin mo na yung sarili mo. Di ba? Higit mong papahalagahan ang Panginoon. In Matthew 16, verse number 24. Tingnan niyo po. Matthew 16, verse number 24. 24, ready? Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, anong dapat? O, itakwil ang kanyang sarili. Ano pa? Pasilin niya yung kanyang krus. Ano pa? Sumunod siya sa akin. Ano yan, di ba? Yung iba, kapag pinili ito, sasabihin na, sino maliligtas kung gano'n yan? Of course, hindi ito for salvation, ito yung for discipleship. Ito yung salita niya, saligtas na. Maliwanag ba? Kung ibig mo mabuhay na para kanina sa Diyos. Anong dapat? Deny yourself. Amen? Pangatong halimbawa is what? Okay? To not fall into sinful behavior. Do not fall into sinful behavior. Okay? Katulad ng nakatulad ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay? Yung bang talagang iba yung buhay mo. Mamumuhay ka na hindi ka parang hindi mananampalataya. Ito yung bill ng Lord. Kung ibig mo mabuhay na para sa Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 5, 6 to 8. 1 Thessalonians 5, 6 to 8. 1 Thessalonians chapter 5, 6 to 8. Alright, nakita niyo po? Chapter 5, verse number 6. Therefore, let us not sleep as do others, but let us what? Watch and be sober. For they that are asleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of what? Faith. Ano pa? Love. And for an helmet, ano yun? The hope of salvation. Bakit? For God had the what? Kita mo? Mabuhay tayo ng kakaiba. Sapagat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa buo, kundi ng pagkatubos by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should be loved. We should be loved. We should be what? Okay, yes. Live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and then what? Edify one another, even as also you do. You see? Now, kung tinayin mo din po, makikita nyo na yung bawat isa na
na mabuhay para sa Diyos, ay talagang kanyang hahanapin ang kalooban ng Diyos sa makita ng kanyang salita. Hindi magiging guide mo. At ano pa? Okay, ano pa? Kailangan hanapin mo rin at hilingin mo rin yung guidance ng Holy Spirit. Diba? Na magtuturo sa iyo, na mag-guide sa iyo mula sa salita ng Diyos, paano ka makakabuhay na para sa Diyos. Hindi ba't pangako, Romans 8:14, ang bawat pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. At sa Romans 8:26, Romans 8:26, ating basahin natin mo, Romans 8:26. Okay, already? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, yung ating kahinaan. Tinutulungan ng Holy Spirit yung ating kahinaan, okay, sapagat hindi natin alam kung ano talaga yung ating ipapanalangin. Maliwanag ba yan? Na maging yung palang prayer time para maging talagang totoo, nakikinig ka sa akin? At kalugod-lugod sa Diyos, at talagang didinggin ng Diyos, ay ito yung prayer na may guide, na mayroong gabay ng what? Pakalakas? Gabay ng what? Kita mo? Hindi rin yung kalooban mo, kundi yung ibibigay ng Holy Spirit yung ipag-pray mo. Maliwanag ba? Sapagat kung sa sarili mo lamang, according to verse number 26, hindi mo raw alam talaga kung ano yung hindi mo raw talaga alam kung ano yung pag-pray mo. Okay. But the Spirit, what? Make it what? Intercession for us. Kita mo? With what? Groanings, which cannot be what? Kita mo? Namamagitan siya sa iyo sa mga daing. Di ba? Sa mga daing, mga idadaing mo sa Panginoon. Okay? Kaya nga, habang tayo'y lumalapit at lumalago sa pagkakilala sa Diyos, yung desire ng Diyos, yung gusto ng Diyos, naging natural na gusto na rin natin. Amen? But again, Christian, yung mga unang binanggit ko, napasin nyo, parang mahirap sa iba. Are you listening? Yung mga binanggit ko na parang mahirap sa iba. Nakinig kayo? Nakakakita ka ng ibang magandang naging umpisa, pero hindi niya natapos. At ang iba nga, ulitin ko, kapag kayo binabagay, ay nawala na hindi ko ibig mangyari sa iyo. Are you saying Christian? Bakit? Because number one, ulitin ko, number one, it takes salvation to live for God. Okay, number one, upang magawa mo yung mga nais ng Diyos, ano yung number one? Pakala ka, it takes what? It takes salvation to live for God. Okay, now ito talaga ang nangyayari. Ito talaga. Like nila pero hindi ako dapat magsalita. Hindi ko dapat na pagsawaan sabihin. Ano po? Sapagat nakikita ko yung iba na hirap sila na gawin yung tama. Minsan pinipid gawin yung tama, pero sa bandang muli, nawawala na. Anong dahilan ulit? Because it takes salvation to live for God. Okay, ang laman ay mahina. Ang laman ay laging tutol sa mga bagay ng Diyos. Kaya kapag talagang wala kang salvation, mahirap mo talagang magawa yung will ng Diyos. Okay? Maaring
Pagbibigyan mo lang yung laging nag-iimbito sa'yo. Ulitin ko na, maaaring narito ka lang sapagkat yung tatay mo at nanay mo, pag hindi ka dumating dito, sabi niya, magkikita tayo mamaya. Mag-uusap tayo mamaya. I-text ka na, tatawagan ka na, bakit pala kang damo ka? Nakikinig kayo? Sabi? Amen? Yun yung bagay na nakatakot ako. Okay? Kaya nga sabi ko, okay, ang Diyos ba talaga, si Kristo ba talaga ang dahilan kung bakit ka narito? Yun ang tama, hindi ba? Pero kung hirap na hirap ang kalooban mo at nagbibigay ka lang, talagang nakakatakot. Because nakakatakot. Bakit kahirap? Bakit hindi mo magawang regular ang mag-church? Because of context ulit. Because it takes salvation to live for God. Alright? Sa iyo, sa akin, ito ng Christ, madali. Because Christ liveth in us. Worketh in us. Hindi ba? Ang soul winning ay hindi mo trabaho. Trabaho ng Diyos. Ginagawa niya mag-say, through me, through you. Tayo, ano magagawa natin? We are powerless without God. Diba? Kunti mo yung tagumpay sa mga pagsubok, sa mga problema. Hindi po ba? Kung wala ang Diyos, lungkot na lungkot ka lagi. Amen? Kung wala ang Diyos sa buhay mo, kakapras ng problema, akala mo mamamatay ka na. But thank God, nagagawa ko ang lahat kay Kristo nagpapalakas sa akin. It takes salvation to live the Christian life and to live for God. In Titus 3 verse number 5, naalala niyo yung salitang yun? Not by works of righteousness which we have done. Diba? Okay, you see, maraming naghamag, maligtas, pero sa sarili nilang gawa. Nagsusumikap sila. Kaya pag tinanong mo, are you saved? Member ng church, ng Baptist Church yan. Ikaw ba saved talaga? Sure ko bang heaven ang pupuntahan mo? Ang mapupulat ka, may sumasagot ka. Kaya nga nagsisikap ako mag-church eh. Ano ibig mo sabihin? Kaya ka nag-church para masave ka. Kaya nga ako nagpapaptest eh. Nakakatakot yun. Nakikinig mo ba sa akin? Paniwala ng Bible, hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang awa, kanyang iniligtas tayo sa magitan ng kabuhugan, sa muling kabanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen, Christian? Amen? Ito, nakaraan. Ano yung sabi siya? Kasi nakikinig ko ng preaching ng mga Americans. Minsan, binabasa ko yung buhay ng mga questionable preachers na hindi naman Baptist. Hindi naman Bible ba? Nakakabasa ko ng mga kilalang mga evangelists. Tapos na-hospital, namatay. Minsan na-hospital. Tapos inalam na kami mo, anong sakit ng aming leader? Bakit yun? Anong sakit ay anong tawag doon? Serosipino. Ang isatan. Ang tawag ka na? Serosis ba? Oo, satay. Okay, bunga ng alcohol. Ha? Ano ba yun? Ay naman yun ka. Kaya pala lagi mo sa namin, talaga untan-untan, yung pala, yung lasay. Namumula, talagang dynamic. Ang pa rin nakainom. Inugali na. Nasira yung kanyang mata. Minsan may sakit na siya, pero hindi niya kayang pigilan yung kanyang bisyo. Amen? Na itinatago niya, na bakit hindi mo magbago? Bakit hindi mo matalikuran? Kung talagang Christian ka. Diba? Ano meron din? Number one, because what is, it takes time. It takes what? Salvation to live for God. Amen? And like yung people, sana nga, kung bakit narito ka ngayon. Hindi ba? Kaya hindi sapagkat pinagbigyan mo lang ang magulang mo, sana nga kung bakit ka narito, sapagkat talaga nakakilala ka sa Panginoon.
Sana nga talagang ligtas ka. Amen? Kung bakit ka na rito ay nagmamanifest lamang yung Christ na nasa iyo. Alisin niyo siya? Amen? Sabagat kapag si Kristo ay talagang nasa iyo, tumataan sa iyo, natural lamang na mag-manifest yung kanyang mga gawa, ano pa? Karakter, ano pa? Attitude. Amen? Sa buhay mo. Okay? It takes a vision to live for God. Na? Secondly, notice verse number 12. Chapter 4 and number 12. Verse 4 and number 12. Iba nakakalungkot yung meron kang kaibigan na manggagawa ng church, no? Na nagiging blessing sa iyo, isa na nang-invite mo, pinakikinggan mo, pero nung maagang kinuha ng Diyos lahat ng kanyang anak, nawala sa church. At nakikinig ka sa akin? Okay. Nakakawali mo ba? At yung naiwang magulang, ay nagtataka, bakit gano'n? Ako na lang natira sa church. Nawala lahat ng anak ko nung mawala ang tatay. Kasi yung tatay, very strong. Very strong tatay. Kaya nga, sana nga, lahat ng ating anak, narito kayo, dahil kay Kristo, hindi dahil sa magulang ninyo. Amen? Amen? Sana nga, naunawaan nyo na hindi kayo ligtas sapagkat ang tatay niyo narito at ang tatay niyo. Sana nga, naunawaan nyo na hindi kayo ligtas sapagkat nabutisman ko kayo. O nagbuhat by God, mga sinuman. Sana nga, naunawaan nyo na kung bakit kayo ligtas sapagkat si Kristo, tinanggap nyo talaga nasa buhay ninyo. At may buhay kayong walang hanggan. Totoo ba kapag may nakikita ko, minsan kung saan napupunta, yung dating member natin, binabatid. Minsan nasasawa na ako na, gano'n ka. Gano'n. Sana nga maligtas siya. May mga naging member tayo na may mga promotion, pagkilala, na natanggap. But honestly, hindi ako humahanga. Hindi ako humahanga, hindi ko nilalize. Hindi ka rin sa church. Walang kwenta yan. Diba? Hindi ko nalas ma-interview ni sino ito? Hindi ko nalas ma-interview ni kung sino-sino mga tignan kasi. We don't care. Mahal na nasa Panginoon tayo. Hindi mo tayo kinilala ng mundo, kilala naman tayo ng Diyos. Amen? Hindi mo lang napalagay ang ating pangalan sa dyaryo o kalendaryo. Di ba? Amen? Pero naka-record naman ang pangalan natin sa langit. You see? Bakit kaya sabi ko, kaya ko din sabi, bakit kayo tumatulungan? Hirap na hirap mag-church. Okay. Ginawa na namin lahat ng paraan. May mga membro ako, talagang nakikita ko naman, ginagastosan nyo, binibigyan nyo, mag-charge lang ng maayos. Ay, hindi ko rin magawa. Ay, bakit? Kaya naligtas. Amen? Nagagisa, hindi mahirap na tutuloy for God kung talagang may salvation ka. Sapagkat si Kristo ay nasa iyo, at gumagawa sa iyo. Okay?
Okay? Secondly, notice verse number 12. Ano sabi po ng verse number 12? Chapter 4, number 12. Okay, ready? Ready? Basa. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, and what? In spirit. In spirit. Alright? Now, we said in our call, yung sa spirit. Spirit is what? Spirit speaks of what? Fervency. Okay? Anong spirit? Anong pinapayag ng spirit? Fervency. Sa Tagalog is what? Nagniningas ka. Amen? Nagniningas ka, nag-aalab ka. Di ba alam niyo siya? Na para sa Diyos. Alright? Ano yung pinapakita? Number 2, to live for God, it takes diligence. Okay? It takes diligence to live for God. Huh? Now, diligence means sipag. Ano yung pangalawa? Tiyaga. Okay? Sipag, tiyaga, at pagsisikap. Nakikinig kayo? Nagsisikap ka, hindi para maligtas. Nagsisikap ka kasi ligtas ka na. Amen? Amen? At hindi automatic nalalago ka sa pagkaligtas ka na. Para lumago ka, magsisikap ka. Nakikinig kayo? Amen? Sikap ka, nagsisikap. At talagang magkatiyaga ka. Nakikinig kayo? Hey, listen. Okay, badal na mo, yung mana na pinauulan ng Diyos tuwing umaga sa Israel, hindi pumapatak sa loob ng tent nila. Hindi pumapatak sa plato. Amen? Kailangan nilang gumising habang nag-aagaw pa ang dilim at liwanag. Tama? Amen? At mamumulot sila ng mana. Amen? Ang nakapulot ng konti at ang nakapulot ng marami, hindi nagkulang. Ang kailangan lang talaga is what? Kung pakibasa, diligence. Lumabas ka ng bahay, pulutin mo yung ibinibigay ng Diyos sa iyo. It takes diligence to live for God. Amen, siya? Amen? Yung ating attendance kahapon ng 2 araw na ng youth conference, yung ba mangyayari kung walang pagpapagat ang mga miyembro natin? Amen? Kakain ba sila ng masarap kung walang nagpagat? Doon na talagang nag-amoy. Hindi ko ba ano? Ang amoy ni Emerson tsaka amoy ni Ulinikam, hindi ko maintindihan kung amoy. Di ba? Di ba? Talagang amoy, ano? Amoy, kaldereta, amoy. Gawain na si Tom eh. Hindi ko muna po. Hindi ko alam. Ano mami ko? Kaya tao pa. Ibig siya, pero nahihirapan. Nag-enjoy naman ang wife eh. You see, it takes diligence. Amen? Amen? It takes diligence. To live for God. Gigihin ka talaga ng maaga para lumuhod. Bakit? Pinangahawakan yung promise of Diyos. Okay, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Promise ng Diyos yun eh. Iniibig ko yung umiibig sa akin at yung nagsisikap akong mahanapin sa umaga, matatagpuan nila ako. No, ako talaga, ini-interpret ko yun na talaga na pag ako'y gising na pakitatamad-tamad pag hindi ako matawan, hindi ako papakinggan. Yung ibig ng Diyos, makita niya na gising na ako, unahin ko siyang kausapin. It takes diligence kung ibig mo ng blessing ng Panginoon. It takes diligence para mag-grow ka sa Word God. Amen, siya? Hindi mo gusto lagi magbasa ng Bible. Hindi mo gusto lagi magbasa ng Bible. Amen? Pero kailangan mo magbasa. Hindi mo lagi gusto kumain. Pero kailangan kumain para hindi ka magugutom ka. Amen? Maraming nga membro tayo na sabi ko ako'y pagka talagang ang kain ko ng hapunan ay basta bago dumuli, pag dumuli na, dito kakain. Kailangan bago mag-alas makakain na ako. Pag hindi na. Ganun ka ginagawa niya. Pero pag gabi, tuloy din
madali, babalo siya. Bubungkal. Amen, Christian? It takes what? Diligence. Lagi ganun din sa Bible. Amen? Amen? Hindi mo laging gusto mong basahin. Kailangan mong basahin. Natutuhan ko, matagal ng panahon, na hindi ako gumagamit ng devotional books. Katulad ng Daily Bread at ano pa. Marami. Natutuhan ko yun. Kasi natutuhan ko, napagamit ako ng Daily Bread, parang nadidieta ako. Nililimitahan yung talatang babasahin ko. Kaya naging method ko is what? Yes, again, dalawang chapter sa Old Testament at isang chapter sa New Testament. Nakikinig ka sa akin? Binabalikan ko, yun ginagawa ko, but sa loob ng maraming tao kong ginagawa, marami pa rin akong mahalagang bagay na aking natutuklasan. Tunay na malaki ang salita ng Diyos. Kaya tunay na hindi mo kayang alukin lahat ng sinasabi nito. Amen? Pero para lumubo ka, tumibig ka sa Panginoon. Amen? Amen? Tumibig ka sa Lord. Anong kailangan? Pakalabas. Hindi. Magsisikap ka talaga. Amen? Sa panalangin, pangalawa, pagbasa ng salita ng Diyos, pangatlo, pagkalingot, ang hindi sa pagdala sa church. It takes diligence. Amen? It takes diligence. Hindi mo laging gusto mag-church. Pero kailangan mong gawin. Lumago. Natamad mag-church. Nakikinig ka sa akin? I really think, walang Kristiyanong natagpuan ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay nang walang church. It takes diligence. Okay? Talagang sikap, tiyaga. Okay? Sikap, tiyaga. Alright? Involvement. Nakikinig ka sa akin? Involvement, participation sa mga visitation, sa winning, Bible study, sa gawa ng Diyos. Huwag namin kakalimutan na God's work being done today is done through the local church, the Baptist Church. Ano sabi ko? God's work being done today is done through what? Through the local church. Anong local church? The Baptist Church. Kaya nga, kung ibig mo maglingkod sa Lord, dito ka maglingkod. Paliwanag ba? Amen? Gusto mo makapag-swimming? Sumama ka na swimming dito. Amen? Gusto mo matuklasan kung ano spiritual gifts mo? Mag-participate ka dito. Habang naglilingkod ka, makikita mo, ayun pala ang kaloob ko. Yun pala ang gift ng Diyos sa akin para makapaglingkod. But again, it takes what? Para naman, it takes what? Diligence. Talagang magsisikap ka. Magtsatsaga ka. Okay? Sikap, tsaga. Maging maligas ka sa ating Panginoon. Okay? Maging maligas ka. Number 3, verse 13. Verse 13. Una, salvation. Pangalawa, diligence. Pangatlo, that's verse number 13. Ready? Till I come. Give attendance to what? Reading, to exhortation, then what? Doctrine. Okay? Give attendance. Okay, Elizabeth? Pangatlong bagay. Okay? It takes time. It takes time. Okay? Sa Tagalog, Tagalog, Justin? Tagalog. Hanggang ako'y pumaryan, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral. Ano saan ba? Sa pagtuturo. Okay, nakita mo? Ang pinag-uusapan, mag-uukol ka talaga ng oras. Mag-uukol ka talaga ng panahon. Maliwanag ba? Hindi kung kailan mo lamang paisipan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Talagang meron kang tinatawag na schedule na para sa Diyos. At pag hindi talagang para sa Diyos, hindi mo ito ibibig. Kanina pa ba? Yes, Christian, it takes time to live for God. Amen? It takes time. Alam mo, pag hindi mo talaga bibigyan ng oras, hindi talaga mangyayari. Hindi talaga mangyayari. Diba, marami tayong iniimbitahan. Ang sagot sa akin, pag may oras ako. Ay, hindi po mangyayari. Tama po ba?
nangako sa church kapag may time? Hindi na marating nga. Kasi talagang hindi darating. Talagang what? Pag-uukulan mo. It takes time to live for God. Okay? Mag-uukol ka ng panahon, mag-uukol ka talaga ng oras. Bagay sa Bible, devotion, di ba? Tama po ba? Bagay sa devotion. Hindi pwedeng pag wala ka ng ginagawa, tsaka ka magbabasa ng Bible, kita mo, 1 week ka nang hindi nagbabasa. Kasi hindi ka nawawala ng gagawin. It takes time. Amen? Maging sa prayer time, it takes time. Ha? Kapag ang katwiran mo pagtapos ko ng lahat at gawain ko, tsaka ako magpe-pray. No. Kaya kita mo, gano'n din 1 week ka nang hindi nag-pray. It takes time to live for God. Ano ibig sabihin? Mag-uukol ka talaga ng pagkalabas mo, panahon at oras. Amen? Maging sa pagtungo ng church, it takes time. Di ba? Amen? It takes time. Meron ka talagang panahon, meron ka talagang oras na ito'y para sa Diyos ko. Sino man ang darating, di ko interpretin. Ito'y oras na para sa aking Panginoon. Amen, Christian? Amen? Bakit yung solving? Tsaka Bible study, di ba? Salamat sa mga member talaga tayo na talagang maaasahan mo sila kapag ganong araw ng Friday, Tuesday, talagang idukod na nila talaga yung panahon nila para doon. Amen? Kita mo, meron sila accomplishment. May mga naging bisita sila, di ba? Yes, Christian, it takes time to live for God. Okay? It takes time. Living for God means you continually search your hearts for idols. Amen? Na walang makakaagos sa iyo. Tama po ba? Ng panahon mo, oras mo, ano pa? Na para sa Diyos. Okay? Talagang it takes time. Bakit? Hindi ko rin yung talata ko rin umaga kay 2 Corinthians 11, verse number 3. Verse number 3. Kasi talagang maraming gustong umagaw ng oras mo sa Diyos. Ulitin kasi marami talagang gustong umagaw ng oras at ng panahon mo sa Diyos. Marami yan. No? Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians 11 and verse number 3. Pupunta na natin. 11:3. Ready? Basa po. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his what? Of subtlety, so your mind should be corrupted from what? The simplicity that is in Christ. Amen? Tuso ang diablo. Amen? Tuso siya. Sabi ni Pablo, ako'y nangangamba, papaanong nadayan ni Satanas si Eva, gayon din ay madayan niya kayo sa kanyang katusuhan. Alright? Amen? Amen? Marami siyang paraan upang maagaw ang puso mo, ang isip mo, ang panahon mo, ang oras mo sa Diyos. Okay, marami siyang paraan para maagaw din niya yung tinatawag na pagsamba na para sa Diyos. Remember, Christian, dinigit ko pa rin naman, di ba? Okay, pleasure can be an idol. Ano yung pangalawa? Possession. Ano yung pangatlo? Money. Amen? Hindi sa pagkat wala ka ng niluluhurang rebulto ay wala ka ng idols. Tama, di ba? Sabi ko kanina, anything that you love more than God is an idol. Anything that you serve more than God is an idol. Ano pa isa? Anything that you value more, di ba? Nang higit sa Diyos is an idol. Amen, Christian? Amen? Alala ko kasi, yung last year, may dumating na isang sikat na American singer yata, hindi ko alam kung banda.
Davao yata o sa Cebu, nag-concert. Maraming taga-Manila, mga taga-Luzon nag-aeroplano para pumunta. Mga Kristiyano ko ganun. Diba? Kikin mo dyan na. Now, para gastusin mo yun, para mag-travel ka. Hindi, so Sunday wala siya. Kasi Sunday yung pinakang pilot eh. Di ba namin siya? Noon, tawag mo rin. Idol din. Diba? Kaya din sinabi ko sa inyo, don't idolize anything. Ang sabi ko, don't idolize anything. At huwag kang tatawag kayo naman idol. Diba sabi ko, huwag na kayong gumayon dyan sa mga believer ng idol. Si idol. Si katakutan, si idol. Marami sila. Huwag tayong na-idolize. Okay? Sabi ko sa mga sanumpan, bakit maraming Kristiyano ngayon ay powerless? Ha? Why many Christians today are powerless? Anong ibig po sabihin, pastor, na powerless na Kristiyano? Powerless, okay, against sin. Powerless against temptation. Ang daling mahulog sa tukso, ang daling mahulog sa kasalanan, ano pa? Okay, hindi magtagumpay sa laman, walang power na maglingkod, walang power na magpatuloy. Puro umpisa, puro kumipit, walang natutupad. Anong sabi ko? They are what? They are powerless. Now listen. Okay, why many Christians are powerless? Alam niyo sagot, because of idolatry. Because of idolatry among many Christians. Okay? Now, idagdag ko ito ha. Idolatry is extreme admiration. Idolatry is extreme what? Admiration or paghanga or fanatical devotion to somebody or something. Ano yung biggest na? Amen? Meron ka bang hinahangaan artista na talagang iniidolo mo na pag nakikita mo sa TV o manay, sumisigaw ka pa, papadyak-padyak ka? Naunawan niyo ba ako? Hindi ito dapat sa ating Kristiyano. Amen? Yung bang padyak-padyak ka, sigaw-sigaw ka, pagkatas pag nasa-church ka, kailangan ka pang sabihin ng pastor, mag-amen ka naman, boy. Sabi nga ng isang pastor, nakakahiya, maraming Kristiyano na maging sa basketball, nanonood sa mga, ano yung basketball lang? Court. Minsan, nagbabayad pa talaga sa mga kilalang laban, di ba? Nagsusumigaw, nagtatatayo, di ba? Minsan nakikipag-away pa dahil lamang sa team niya, hindi mo ba? Nakikinig ka sa akin? Nagsusumigaw pag nakakashoot yung kanyang si idol niya. Ang malungkot, yung kanyang hinahangan, hindi naman siya kilala. Amen? Pag may problema siya, pwede ka bang humingi ng tuloy? Idol. Di ba? Di naman. Samantalang yung Diyos mo, handa kang tulungan. Kilala ka pa. Amen? Don't idolize anything. Tao man yan o sino man yan. Okay? Kahapon, nabanggit ko rin ito. Yung mananahi na singer. Diba? Mananahi yun. Ang bestida. Famous mo yun. Nagtanong siyempre ako sa siyempre medyo hangal ako. Hindi ko kilala yun. Pero kaya nakikita ko pag pinanonood ng iba, daming nanonood, di ba? Ang daming nanonood. Talagang kinikilala. Bakit ba si Gantyan eh? Pinakinggan kumanta, maganda pa kumanta si Barbara Perez, Barbara Streisand.
Doon din makaganda ang kumanta. Hindi mo magaling sumaya. You see? Kaya pala sikat siya. Kasi marami nga siya naging boyfriend. At bawat naging boyfriend niya, iginagawa yung kanta. Pati yung kanilang, ginagawa. Ano yun eh? Na walang pinapromote niya. Fornication. Diba? Okay. Anong pinapromote niya? Perversion. Harlotry. Okay. Ang nakakalungkot, ina-idolize siya ng marami. Di ba? At maging mga Christian kabataan. Di ba? Ina-idolize siya. Okay. Note ito kasi na binigay ko sa inyo. Tandaan niyo mo ito na idols will disappoint you. Idols will dominate you. Idols will deform you. Tatlong bagay na tandaan niyo. Idols will, number 1, disappoint you. Number 2, dominate. Number 3, deform. Okay? You see, bakit sinabi ko it will disappoint you? Hindi, wala naman siya magagawang tulong sa'yo kasi hindi ka naman niya kilala eh. Kahit pumatay ka, hindi mag-aabulo yan. Hindi ka naman niya kilala eh. You can use that. Amen? Samantalang meron kang Diyos na kilala ka. Tutulungan ka sa sakuluhan ka. Okay? Ano yung pangalawa? It will dominate you. Dominate means what? Control. Ano pa? Led you astray. Ililigaw ka. Amen? Ano yung pwede siya? Ililigaw ka. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 12, verse number 2, ye know that ye Gentiles carried away unto these dumb idols. Carried away. Tinangay kayo. Tatangayin ka ng hinahangaan. Ano pa sabi ko? Pangatlo, it will deform you. Okay, remember yung Psalm 150, 228? Ang kanyang idols ay may mata, hindi nakakakita, may kamay hindi nakakahawak, may ilong hindi nakakaamoy, may ngala pero hindi nakapagsasalita, may paa hindi nakakalakad, ibig sabihin walang magagawa sa'yo. At ang mga nagsisigawa nila ay magiging tulad nila. Nakita niyo po? It will deform you. Ibig sabihin, okay, sa pag ina-idols mo ito, hindi mo alam, nagiging katulad kanya. Ang mga gumagawa at sumasamba sa kanya ay magiging katulad nila. Psalm 115 verse number 8. Read your Bible. Kaya pipiliin mo yung hahangaan mo. Okay? Psalms 115 and verse number 8. Parang si Robin Padilla, nung sisikat pa, babarong-barong ba doon, diba? Madali ka pa naman niya, madali. Si Robin. Nga, madali ka pa dito, di ba? So, di ba, bakit siya sumikat sa kabarong-baduhan, tama? Sa kabarong-baduhan, amen? Laging kung maglakad ay, makikita ko marami ka makakulakad doon eh. At patas, nakasubla ng baliktad. Tama? Bakit ang akalamin ng kabataan, bakit yung nagsubla ng baliktad eh? At kung lumakad, makalayak. During nung panahon na ito. Kita niyo? Kasi ina-idolize ni Robin. Amen? Si Robin. Lumili ka, si Robin o si Gusto na? Isang barumbato, tsaka isang bakla. Ano niya sa verse number 8 po? 115 verse number 8. Pakilakas na po, 115 and number 8. Okay, ready? Basa po.
gumagawa at nagtitiwala, magiging tulad ng kanyang idol. Kaya nakita niyo ang binungan. Diba? Mga kabataan, batang-bata pa, sira na ang buhay. Okay. In chapter 18, verse number 3, the word is, kaya nga, don't idolize. Sino man yan? Ano man yan? Okay? Don't idolize. Because, okay, worship God only. Diyos lamang talaga ang ating sasabihin. But it takes time. It takes time to worship God. It takes diligence. Ano yung Christian? It takes salvation, it takes diligence, and it takes time. Amen? To worship and to serve God. Psalms 118 and verse number 3. 18, 18, 1, 8. Psalms chapter 18 and number 8. 18 verse number 8. Alright, ready po? Ready? Basa. 18:3. Ready? I will call upon the Lord who is what? Who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Okay, yes. Worship. Okay, worship. No? Worship means worship. Okay? It takes time. Talagang mag-uugol ka talaga ng panahon, talagang maging matyaga ka, masipag ka, masikap ka na para sa Diyos. Amen? Kasi naging masikap at matiga ka naman sa ilang bagay. Ba't hindi ka naging masikap at matiga sa Panginoon mo? Amen? Amen? Na nagmalasakit at umibig at naghandog ng buhay na para sa iyo. Eh, huwag mo kalimutan, ang buhay mo'y nasa kanyang kamay. And reason, our time is in God's hand. Okay, our time is in God's hand. Worship Him. Worship Him. Alright? It takes time. Then, number 4, it takes persistence. It takes salvation, diligence, okay, ano sumunod po? Time, then it takes persistence. It takes persistence to live for God. Persistent, may pagpapatuloy. Hindi ka sumusuko kahit nahihirapan kang kamisa. Alright? Now, bakit? Tandaan po natin po, walang sinabi sa Bible na laging madali at easy lang lagi ang mamuhay bilang Kristiyano. Walang sinabi. Maliwanag ba? Walang ipinangako ang Diyos na pag-Christian ka rin. Wala ng problema. Kasi pinangako. Okay? Pero kung talagang nagnanais ka to live for God, tanda mo lagi, it takes what? It takes what? It takes persistence. Amen? Amen po ba? Hindi laging madali. Okay? Hindi laging easy ang Christian life. Natatandaan po ba kung bakit ang Diyos ay nagpalabas ng maraming ulupong sa gitna ng wilderness, Brother Arnie, na maraming Hudyo ang napagtutukan at namatay? Tama? At doon, sabi ng Lord, nung sila po nagkakamata, sabi ng marami, bagay, Moses, okay, ipag-pray mo kami. Nagkasala kami. Remember that? Sabi ng Moses, Lord, alam mo nila mali sila, nagkasala. Okay, anong gagawin ko, Lord? Moses, gumawa ka ng brazen serpent. Gumawa ka ng brazen serpent at ilagay mo sa dulo ng kahoy. At sabi mo, look up! Look up! Sa ganun pa ang lahat ng titingin, bagamat matok daw, mabubuhay. Amen? So lahat ng natuklaw, bagamat mamatay, tumingin lang doon sa brazen serpent, nabuhay sila. Now, anong dahilan? Bakit sila pinagtutuklaw? Anong dahilan? Sabi ng Bible, nahihirapan sila doon sa dinadaanan.
nag-complain. Ang hirap. Moses, bako-bako itong kalsada. Ahon, lusong, sisa. Nahirapan, hirap naman. Remember that? Read yung Bible, gano'n nangyari. Ang Bible, na-discard sa mga tao because of the rain. Amen? I mean, Christian, hindi laging patag ang daraanan natin. Hindi laging madali ang buhay sapagkat Kristiyano na tayo. Amen? Pero kung ibig mo talaga na mabuhay na para sa Diyos, tanda mo lagi, it takes what? It takes what? It takes persistence talaga. Persistence means what? Minsan, mahirap ang buhay. Pero hindi ka humihinto. Minsan may pagsubok, pero hindi ka nakalakas sumusuko. Nagpapatuloy ka pa rin. Ano ba siya? Hindi mo naman talaga totoong maunawa ang nakatutulong pala siya kung hindi ka nangangailangan. Nakikinig ka sa akin? Hindi mo naman matutuhan na nagbibigay pala siya ng kalakasan kung hindi ka nakakaranas na magkabisa ng hihina ka. Pero hindi mo naman maranasan na nagpapagaling din pala naman siya kung hindi ka naman pala magkakalakas. Sakit. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko, hindi ka humihinto. Nagpapatuloy ka kahit minsan, mahirap ang buhay. It takes persistence to live for God. Amen? Wala lang tayo mag-maging church. Di ba? Marami tayong mga kabataan, estudyante, na minsan akala hindi makapagtatapos. Parang yan, teacher na. Aling gusto rin? Iba ba ang Diyos namin nun kaysa ngayon? Hindi siya nagbabago. Amen? Talagang the just shall live by faith. Ilang member natin nagkasakot, akala ko maalang mo ko na yun. At buhay pa. Nabinigod pa sa lupa niya. Hindi pa sila kailangan Lord doon. Kailangan pa sila dito. But it takes persistence to live for God. Amen? Ay kung dalawang araw, Lord, thank you po sa mga member kong tumulong itong dalawang araw. Ay talagang aminin ko, kapatid, paano na tayo nag-anniversary? Aminin ko, ako po'y pagod, Arnie. Ako po'y pagod sa dalawang araw na yan. Okay? Si Sir Belen. Belen, alam ba, kagabi ko natapos yung lesson ko. Dalawang linggo kong ginawa eh. Research. Amen, siya? Kala ko, konti kakainin. Gusto mo sobrang pagkain. Nakatatlong deliver na si Bariton doon. Walang patumangga pa. Amen? Amen? Ang kawaawa yung mga tagalumba, yung mga talagita. Ang hihina kami kumain. Nakatatlong balik na. Alam mo, may baon pa. Sige na. Kayo rin na may anak namin kayo. Amen? Amen? Kung walang persistence, hindi magkakagano, di ba? Mahirap. Pero gando ng susi yung success. Amen kasi? Amen? It takes persistence to live for that. Okay? And then lastly, of course, discipline. Okay? What is verse number 14? Verse 14, sabi ni Pablo kay Timothy, neglect not the gift that is in thee. Timothy, huwag mong kakalimutan
Huwag mong ipagwawalang-bala yung kaloob na nasa iyo. Timothy, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Nasa iyo ibinigay sa magitan ng prophecy na may kapapatong ng mga kamay ng kapulungan at ng mga presbytery. Neglect na. It speaks of what? Pangulit, it speaks of what? Discipline. Discipline. Okay? Sabi ko kahapon, character is parenting yourself. Di ba? Okay? Marunong kang dumisiplina ng iyong sariling katawan. Okay? Even Apostle Paul, ay kanyang itinuro na bagamat siya apostol, ay kanyang dinidisiplina yung kanyang sarili. Alam niyo ba yun? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Amen? Itinuro ko niyo tayo. Okay? Na akong apostol nga. Okay? Dinidisiplina ko yung sarili kong katawan. Kasi baka kapag hindi, ay baka ako'y maging cast away. And Christian, tukon din tayo. It takes what? It takes discipline to live. To live for God. Amen? Kailangan kong bumangon para mag-pray. Huwag gusto ko bang matulog. Liwanag ko ba? Amen? Kailangan ko ng maligo. Sapagkat ako'y pagong. Baka mamaya ay hindi ako makasama ng saluhin. Liwanag ko ba? Alisin ko ba? Tapos na ako, ha? Tapos na ako. Okay. Nag-promise nga pala ko, sir, hindi ako titingin sa mga suwa. Okay? May dumadaan sa sex, hindi ko siya titignan. Listen, it takes discipline. Amen, guys na? Kaya hindi na ako pupunta doon sa lugar na yun. Hindi ko na sasama yung mga barkada ko dati kasi pagkasama ko sila, nakakagawa ko ng masama. It takes discipline to live for God. It takes discipline. May ikinis niya sa akin si Kumare. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Ngayon, natendila ko sapagkat ito yung aking kaibigan. Nakikinig ko ba sa akin? It takes discipline to control your what? It takes discipline to live for God. Okay? Kaya nga, ngayong gabi mo ba din, I challenge you tonight. Live for God. Live for Jesus. Okay? Pero para magawa mo ito, again, tiyakin mong ligtas ka. Sapagat maraming nagsikap na mabuhay para sa Diyos, pero hindi nagtagumpay. Nakinig mo kayo sa ako. Maraming nagsisikap na mabuhay para sa Diyos, pero hindi magtagumpay. Bakit, Pastor? Mahirap ba? Hindi mahirap. Nakinig kayo? Naging mahirap sa kanila sapagat wala silang what? Again, wala silang what? Number one, walang kaligtasan. Walang Kristo Jesus na gumagawa sa buhay nila. Integrat na sa atin siya, kaya natin. Amen? Kaya kung hindi ka pa saved, I'm praying na makita mo sa sarili mo. The very reason kung bakit hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka maging regular sa church, hirap na hirap ka mag-church, na kailangan pamisan, pilitin ka talagang palalaan, hindi ka saved. Ikaw nakakaalam. Tanongin mo sa sarili mo, ligtas ka ba talaga? Tiyak ka bang langit ang pupuntahan mo pagka namatay ka? Kung wala ka pang katiyakan at meron napakalaking question mark. At kahit yung nangangambat nakatakot pag ako hindi sa salita ng ganito. Ngayong gabi, pwede mo ayusin ang lahat. Tumawag ka ngayon sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, hindi ako talaga ligtas. Gusto kong makatiyak na ligtas. Do it. Okay? And it takes diligence. Kailangan talagang sipag, tiyaga, at hangaring makapagpatuloy at discipline to live for God. Tumayo na po tayo lahat at manalangin. Ating pong pasalamatan